So, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good day, everyone. So, my name is Rehan Gapar and we are the Group 6, Lesson 6. So, our discussion for today is all about the elements and principle of arts. So, first we have the elements of art. So, sa elements of art, sinasabi dito na ang elements of art is may halintulad sa science. So, ang science po is meron siyang tinatawag na atoms na kung saan may mga maliliit na matters. So, pag pinagsama-sama po natin ang matters na ito is makakabuo tayo ng molecules. So, ganon din po sa elements of arts. So, pag pinagsama-sama po natin ng elements of arts is makakabuo tayo ng obra na kung saan tinatawag na building of blocks or building blocks. So, sa isang arts, makikita natin na magkakahiwa-hiwalay ang mga elements dahil sa technique na ginamit ng isang artist. So, meron din pong mga arts na hindi sadyang lagyan ng elements ng isang artist, gaya na lang ng sculpture. So, ang sculpture po is meron siyang shape, form, and space. So, hindi po matatawag na sculpture ang isang arts kung wala po ang mga elements na iyon. So, the first elements po is ang line. So, ang line po is one of the most important elements of arts. So, when we say line po is ito po yung isa po itong tuldok na gumagalaw papunta sa isang direksyon. So, and we have many kinds of line, gaya na lang po ng straight, curve, manipis, makapal, horizontal, and diagonal. So, because of this line, nagiging mas malikahin tayo sa paglikha ng isang art. So, si Keith Haring po ang artist na magaling sa paggamit ng art. So, he using lines para bigyang diin ang mga shape and movement ng mga tao sa kanyang arts. So, ang first public moral niya ay ang Todos Juntos Podemos Parar el SIDA or Together We Can Stop AIDS, na kung saan pinapakita po dito na kahit simple lang yung arts ay naghahatid ng malaking kahulugan at panawagan sa lipunan. So, ang Todos Juntos Podemos Parar el SIDA or Together We Can Stop AIDS ay ginawa noong 1989 sa Barcelona, Spain. So, on 1989 po is in-invite sa Barcelona si Keith Haring para gumawa ng moral art sa pangangampanya laban sa AIDS. So, sa panahon pong yun is may AIDS din po si Keith Haring. So, namatay siya noong 1990 after niyang gawin yung arts niya, kaya mas nagkaroon ng kabuluhan ang arts nito. So, noong 2014 is ginawa ng recreation ang arts niya na tinatawag na Museo de Art Contemporary de Barcelona or Museum Barcelona of Contemporary Arts. To remember ang kanyang arts at ipagpatuloy ang message sa kanyang arts. And si Keith Haring is tinagurian din siyang artist of people dahil mahilig siyang magguhit sa kalsada, subway, public places ng libre. So next is a quality that described to line is ability to direct and eye to follow, movement to provide hint as to a work focal point. So, sinasabi rito na ang line is importante dahil ito ang nagsisilbing gabay sa ating mata kapag tinitignan natin ng isang art. So, para ito siyang nagbibigay ng direction na dito natin tignan ang isang arts. So, halimbawa nito sa line, halimbawa nito sa line is merong up and down or down and up. So, parang nagpapakita ito siya ng hangin, ulan, or earthquake. So, we have the different image of lines. So, first is horizontal and vertical. So, sa horizontal naman is
ito yung line na pahiga. Nagsisimbolo siya ng rest and calmness. So, kadalasan siyang nakikita sa mga landscape or tanawin dahil nakahilera lamang siya sa lupa dahil pahiga lamang siya. Then is the vertical. Ang vertical naman is ito yung patayo na linya o tuwid. So, nagsisimbolize siya ng katatagan, nagpapakita ng katatagan. So, may kinalaman ito sa aspiration and ambition. Next is the diagonal and hook line. So, ang diagonal naman is ito yung palihis. Hindi siya nakahiga or hindi rin siya nakatayo. So, nagsisimbolize siya ng kilos or galaw. So, ang hook line naman is ito yung paikot-ikot o magkakasalungat. So, para siyang pasabog. So, pinapakita nito ang pakiramdam gaya ng gulo, tension, or away. So, lastly, the curved line. So, ang curved line naman is ito yung pagewang-gewang or paalon-alon. So, nagpapakita ito ng softness, grace, and flexibility. So, next is the figure 52. So, si Francisco de Goya is one of the most important painter and paint maker sa Spain noong 18th to 19th century. So, ang kanyang arts na Porque Esconderos or Why Hide Them ay kabilang sa kanyang series ng mga gawa na tinatawag na Los Caprichos noong 1799. So, gumagamit siya ng etching at aqua tint and sa paraan ng pagpipaint niya ay gumagamit siya ng metal, plate at asido. So, dahil ang purpose niya dito ay hindi lang makita o ipakita ang kagandahan kundi ilantad ang problema sa lipunan sa kanyang panahon. So, ginagamit niya ang kanyang arts para batikusin ang korupsyon ng simbahan sa gobyerno. Ang mga maling paniniwala at pamahiin at kalupitan at epekto ng digmaan at iba pa. So, makikita dito kung gaano kahalaga ang linya sa kanyang mga obra. Sa etching at aqua tint, ang linya ang bumubuo ng lahat ng details mula sa ekspresyon ng mukha hanggang sa madiin na anino. So, ang Porque Esconderos or Why Hide Them na ginawa noong 1797 to 1799 ay hindi lang basta drawing. Ang mga character and situation dito ay may symbolism tungkol sa lipunan ng Spain noon. Pinapakita dito ang kabulukan ng lipunan, katiwalian, pamahiin, maling kaugalian, kasakiman at criticism at pang-aabuso ng simbahan at gobyerno. So, now let's proceed to figure 53. The Wrath of Medusa ni Theodore Géricault 1818 to 1819. So, ang painting na ito ay based on a true story. Noong 1816, lumubog ang isang French government ship na tinatawag na Medusa. Dahil sa kapabayaan ng opisyal, naiwan ng mga pasahero sa isang malaking raft. So, around 15 people ang nasa raft, but after 2 weeks, 15 na lang ang nabuhay. Dahil yung iba namatay sa gutom, uhaw at ang iba ay naging cannibalism. So, hindi lang siya isang shipwrecker, kundi isa itong political statement. Pinapakita ni Géricault ang maling pamumuno at kapabayaan ng gobyerno. Isa itong pinaka-powerful na obra noong Romanticism. Dahil sa pagka-dramatic, puno ng emosyon at tunay na suffering ng tao. So, next is the shape and form. So, we have the shape or hugis. So, ito yung 2D or 2-dimensional. Ibig sabihin, meron lang itong height and wide. So, next is form or anyo. So, ito naman ang 3D o 3-dimensional.
bukod sa may height and wide siya, meron din itong lalim. So, para ito yung, para siyang shape na may movement. So, kind of shape is meron tayong geometric shape. Ito naman is, galing sa mathematics. So, ang shape na to is karaniwang gawa ng tao o man-made. So, gaya na lang ng square, triangle, circle, and cubes. So, thank you so much. Now, let's proceed to the second report.